Nang salakayin ng Rusya ang Ukraine, naniwala si Vladimir Putin na matatapos agad ang kanyang tinatawag na espesyal na operasyong militar sa loob lamang ng ilang araw. Hindi iyon nangyari. Inakala ni Putin na sapat na ang lakas ng militar ng Rusya para matapos ang laban, pero hindi rin ito nangyari. At ngayon, umaasa na lang si Putin sa mga dayuhang kaalyado para magbigay ng lakas tao, puhunan at marami pang iba. Malaki ang utang ng Rusya sa mga kaalyado at binabayaran nila ito sa paraang di inasahan ni Putin. Ang malayong silangan ng Rusya ay unti-unting napupunta kina Xi Jinping at Kim Jong-un at wala nang magawa si Putin. Ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, naglabas sila ng artikulo noong Oktubre 16 tungkol sa iba't ibang paraan ng unti-unting pagkontrol ng China at hilagang Korea sa ekonomiya ng malayong silangan ng Rusya. Ayon sa artikulo, sobrang desperado na si Putin na ituloy ang digmaan sa Ukraine kaya napipilitan siyang lampasan ang kanyang kakayahan para bayaran ang ilang kaalyadong patuloy na sumusuporta sa Rusya. Hindi lang sobra-sobrang pera ng Rusya ang ginagamit ni Putin pambayad sa mga ginagawa ng China at hilagang Korea para sa kanila. Sinasabing binabayaran ni Putin ang mga kaalyado sa digmaan gamit ang teritoryo ng Rusya. Ayon sa Foreign Intelligence Service, dahil kulang sa yaman para paunlarin ang Far Eastern Federal District, binubuksan ng Moscow ang daan para sa panlabas na pagpapalawak. Sinasabi ni Putin sa mga kaalyado na kailangan niya ng tulong nila para paunlarin ang mga rehiyon. Dahil hindi ito kaya ng Rusya mag-isa. Ang problema na tila di nakikita ni Putin ay ang paghingi ng tulong ay nagpapakitang unti-unting nawawala ang kontrol ng Rusya sa mga teritoryo nito. Sa China tayo magsisimula. Makikita sa mabilisang tingin sa mga pamumuhunan ng China sa malayong silangan ng Rusya kung paano nila unti-unting pinapasok ang malawak na rehiyong ito. Sabi ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine, posibleng umabot sa 1 trilyong rubles ang pamumuhunan ng China sa malayong silangan ng Rusya sa 2025. Katumbas ito ng dolyar. 126 bilyon na ginamit ng China para sa impluwensya. Iniisip ng Rusya na maganda ang napapala nila rito, pero hindi namumuhunan ang China ng ganito dahil lang sa kabutihan ng kanilang loob. Ang paggamit ng pinansyal na lakas para mag-impluwensya ay mahalagang bahagi ng pandaigdigang geopolitikal na estratehiya ng China. Halimbawa ang Belt and Road Initiative or Belt and Road Initiative. Ipinapakita rin nito kung gaano kasama ang kayang gawin ng China gamit ang mukhang mabubuting pamumuhunan. Ayon sa The Guardian noong Mayo, posibleng makatanggap ang China ng 22 bilyon mula sa bayad utang ng 75 pinakamahihirap na bansa sa ilalim ng Belt and Road Initiative Program. Nagbibigay ang China ng pamumuhunan para sa mga bansang ito para makapagtayo sila ng infrastruktura na di nila kayang gawin mag-isa. Kailangang bayaran ang pamumuhunan at iyon lang, hawak ng China ang mga bansang ito na kadalasang mahihirap hanggat gusto nito. Pagkatapos, pipili sila magbayad o patawan ng mas mahigpit na kontrol ng China. Parang gangster ang loan shark na ito, pero epektibo. At mukhang ginagamit ng China ang estratehiyang ito sa malayong silangan ng Rusya. Pero may kapalit ito. Ang kilos ng China sa malayong silangan ng Rusya ay tila hindi ayon sa karaniwang Belt and Road Initiative pattern. May puhunan, pero walang makitang karaniwang kasunod na proyektong infrastruktura. Ayon kay Senador Viktor Kalashnikov ng Khabarovsk, pinalalawak ng China ang impluwensya nito sa pamamagitan ng kalakalan, lalo na sa Khabarovsk. Tumaas ng 55 milyong tonelada ang kalakalan ng Rusya at China ngayong 2024 sa unang kalahati ng 2025, muling tumaas ng 36% ang kalakalan. Matalino dito ang China. Alam nitong malabong tanggapin ng Rusya ang mga hindi patas na pautang na karaniwan nitong iniaalok sa pamamagitan ng BIR. Ginagawang dependent ng China sa kanila ang mga rehiyon ng Rusya na nais nilang kontrolin sa kalakalan. Hindi aksidente ang pagtaas na ito. Nilalagay ng China ang sarili sa posisyong may malaking impluwensya sa Khabarovsk. Sapat para magbanta ng pagtanggal ng suporta kahit isang beses. Halos lubos nang umaasa ang rehiyong iyon sa China pagdating sa kalakalan at makakamtan ng Beijing ang kontrol na hinahangad nito. Sabi ni Dargan, karamihan ng pamumuhunan ng China ay para sa likas na yaman. Na problema rin sa Rusya kapag kinukuha ng China ang likas na yaman ng Rusya sa malayong silangan, nababawasan ang kita ni Putin mula sa mga iyon. Dapat bayaran ng presidente ng Rusya ang utang niya sa digmaan
Ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, hindi lang pagpapalawak ng impluwensyang pang-ekonomiya ang ginagawa ng China para palihim na ilipat ang kontrol ng malayong silangan ng Rusya mula kay Putin. Sa bansang may mahigit 1.4 bilyong populasyon, parang kalakal ang mga tao. Ginagamit ng China ang kalakal na ito laban sa Rusya. Unti-unti nang ipinatutupad ng China ang demograpikong pagbabago sa malayong silangan ng Rusya ayon sa Foreign Intelligence Service ng Ukraine. Ayon sa ulat, nakapagpadala ang China ng 2 milyong mamamayan para manirahan at magtrabaho sa pagitan ng Ural at Vladivostok. Planado lahat ito at inaprubahan ni Putin. Karamihan sa mga Chinese na dumarating sa mga rehiyong ito ay nagtatrabaho sa ilalim ng mga kasunduang walang visa at nag-ooperate sa loob ng mga espesyal na economic zones o SEZs sa malayong silangan ng Rusya. Kawili-wili ang mga special economic zone dahil sa isang simpleng dahilan. Ito ay mga lugar sa loob ng isang bansa na may ibang mga regulasyon sa negosyo at kalakalan kumpara sa natitirang bahagi ng bansa. Sa kaso ng Rusya, tila ang China ang nagtatayo ng mga special economic zone na sumusunod sa patakaran ng China, hindi ng Rusya, sa malayong silangan ng Rusya. Tungkol ito sa kontrol. At sa mga special economic zone, nawawala na ang kontrol kay Putin. Ang pagpayag sa mga imigranteng manggagawa ng China na magtrabaho kahit walang visa ay nagpapalakas sa argumento na parang hindi na pag-aari ng Rusya ang mga special economic zone na hawak ng China. Posibleng may kasunduan ang Rusya na pwede nitong bawiin ang special economic zone status ng mga rehiyong pinupuno ng China kung kailangan. Hindi gustong gamitin ni Putin ang ganitong kapangyarihan. Kung ibinayad niya sa China ang lupa sa malayong silangan ng Rusya kapalit ng suporta, mawawala agad ang suporta kung babawiin niya ang lupa. Maaaring hindi na mabawi ng Rusya ang mga special economic zone na ito. Kung susubukan nila, mahihirapan silang paalisin ang 2 milyong Chino sa teritoryo nang hindi napapasama ang loob ni Pangulong Xi. Ang magalit ang China ay ang huling bagay na gusto ni Putin mangyari sa ngayon. Ayon sa ulat ng Reuters, noong Setyembre, 25 tumutulong ang mga inhinyerong Chino sa mga parusadong tagagawa ng drone ng Russia na baguhin at pagandahin ang kanilang produkto. Kailangan ni Putin ang mga drone na ito. Noong 2025, nag-iba ang estratehiya ng Russia sa himpapawid. Lumobo ang drone attacks sa mga lungsod ng Ukraine na mula 4,000 hanggang 6,277 drones kada buwan ang umaatake sa bansa. Ayon sa Institute for Science and International Security, walang buwan sa 2,000 at 25 na bumaba sa 2,000 drone ang inilunsad ng Russia laban sa Ukraine. Ginagawa ng Russia ang mga drone sa tulong ng China. Panibagong leverage ni Xi kay Putin. Pigilan ang paglago ng demograpiko at ekonomiya ng China sa malayong silangan. Kundi baka hindi magtagal ang mga drone engineer doon. Kaya malinaw kung paano unti-unting kinukuha ng China ang teritoryo sa malayong silangan. Pero paano naman ang North Korea? Sabi ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine, nagkamali ang Russia sa pagtanggap ng maraming manggagawa mula North Korea sa malayong silangan. Opisyal na sinabi ng ahensya na humigit kumulang 15,000 North Koreans ang dumating sa rehiyong iyon nitong nakaraang taon lamang. Hindi opisyal. Maaaring umabot sa 50,000 ang bilang. Ibinahagi rin ng British Broadcasting Corporation ang bilang na 50,000 sa isang artikulo noong Agosto kung saan iniulat nito na ang mga North Korean na manggagawa na ipinapadala upang magtrabaho sa Russia ay nagtatrabaho sa tinatawag nilang parang alipin na mga kondisyon. Nakausap ng outlet ang 6 na manggagawang nakatakas, kabilang si Chan na nagbahagi ng ilang nakakatakot na karanasan. May mga umaalis sa pwesto para matulog or nakakatulog ng nakatayo. Ngunit nadidiskubre ng supervisor at binubugbog. Parang mamamatay na kami, ayon kay Chan. Sa British Broadcasting Corporation, madalas magtrabaho ang mga manggagawa ng gabi na walang ilaw o gamit pangkaligtasan. Ayon sa isa pang nakatakas, nagtrabaho siya sa mataas na gusali ng apartment sa Rusya ng 18 oras kada araw. Para kay Putin, ito ay halos parang pagkaalipin na paggawa. Mura, epektibo, at nagmumula pa sa isang kaalyado. Para sa Hilagang Korea, ito ay pagkakataon para palakasin ang impluwensya at magkaroon ng presensya sa malayong silangan ng Rusya. Siyempre, hindi kasing lakas ng China ang Hilagang Korea pagdating sa pagkakaroon ng kontrol sa ekonomiya sa teritoryo ng Rusya. Kailangan ng Rusya ng lakas tao para paunlarin ang malayong silangan. Kaya mukhang ginagaya ng Hilagang Korea ang plano ng China.
sa paggamit ng sariling mamamayan para makalamang kay Putin. Malaki ang napapala ng Hilagang Korea sa kasunduang ito. Hilagang Korea. Hindi mga manggagawang Hilagang Koreano. Mababang sahod lang ang tinatanggap ng mga manggagawang iyon. Kumikita si Kim Jong-un ng dolyar 500 milyon taon-taon mula Russia, ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine. Iniulat din ng serbisyo na umorder ang mga kumpanyang Ruso ng 153,000 dagdag na kontrata para sa mga manggagawang North Korean. Kahit ipalagay na dolyar 500 milyon kada taon para sa 50,000 hindi opisyal na manggagawa sa malayong silangan ng Russia, aabot pa rin ito sa dolyar 15 bilyon taon-taon. Pero kung ang dolyar 500 milyon ay tumutukoy sa opisyal na bilang na 10,000 manggagawa, ibig sabihin, ang karagdagang 150,000 pa ay nangangahulugan ng panibagong dolyar, 75 bilyon. Kailangan maghanap ng Russia. May sapat bang pera si Putin para sa paggawa? Gayong malaki ang gastos sa digmaan sa Ukraine? Marahil wala. Kung wala siya, maaaring gamitin ng North Korea ang kontrata ng mga manggagawa para mag-angkin ng teritoryo sa malayong silangan ng Russia. Mukhang hindi namamalayan ng Russia ang nangyayari dito, kahit sa opisyal na pananaw. Noong Hulyo, iniulat ng Korea Jungang Daily na mas pinagtitiwalaan ng mga mambabatas ng Russia ang bagong manggagawang North Korean kaysa sa mga kasalukuyang migranteng manggagawa ng Russia. Ibinibigay ito dahil nagtatrabaho sila sa ilalim ng mahigpit na bantay at banta ng parusa, kung di kayanin ang 18 oras na trabaho kada araw. Kung mas mapagkakatiwalaan sila, mas aasa ang Russia sa kanila. Mas may saysay ang 153,000 bagong kontrata sa ganong konteksto. Si Putin mukhang hindi nakikita o wala nang pakialam sa epekto nito sa malayong silangan ng Russia sa hinaharap. Delikado ang laro ng Russia dito. Malaki ang mga panganib na kasangkot. Ayon kay Dargan, parehong nagtatayo ng impluwensya ang China at Hilagang Korea gamit ang pera at dami ng tao sa magkaibang paraan. Pinapalakas ng China ang impluwensya sa malayong silangan ng Russia sa pamamagitan ng ekonomikong pagdepende. Ang Hilagang Korea ay lumilikha ng hiwalay na pagdepende. Sa pagkakataong ito ay samurang lakas paggawa. Posible raw na magbanggaan ang dalawang bansa habang nagsasapawan ang kanilang mga pagtatangkang makuha ang teritoryo. Ayon kay Dargan, kahit ganon, hindi magiging epektibong tagapamagitan ang Rusya sa mga sigalot sa teritoryong dapat kontrolado nila. Nagiging malaking problema ito para sa Rusya. Ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, maaaring mawala sa kontrol ng Kremlin ang 40% ng teritoryo nito. Halos 7 milyong kilometro kwadrado na may 79 na milyong populasyon. Ginawang estratehikong lugar ng mga banyaga ang malayong silangan, ayon sa ulat. Malaking bahagi ng teritoryo ang isinusugal para matiyak ang suporta sa digmaan sa Ukraine, na maaaring magdulot kay Putin ng kabalintunaan. Maaaring magdulot ng mas malaking pagkalugi sa silangan ang pagpapalawak ng Rusya sa kanluran. Maaaring nagsisimula na ang Rusya sa panahon ng pag-urong, malayo na sa pagpapalawak. Sabi ni Daniel Perez, isang may akda at eksperto sa pamumuhunan. Ayon kay Perez sa Engelberg Ideas, may papel ang demograpikong krisis ng Rusya sa mga kaganapan sa malayong silangan ng bansa. Sa Rusya, ang normal na replacement rate ay 2.1 na kapanganakan bawat babae. Ayon kay Perez, ang kabuang fertility rate ay kasalukuyang nasa 1.4 lamang. Ibig sabihin, ang populasyon na 145 milyon ngayon ay magiging 136 na milyon pagdating ng kalagitnaan ng siglo. Maaaring dahil sa bumababang populasyon na pinabilis ng maraming nasawi sa digmaan sa Rusya, kaya desperado si Putin para sa pamumuhunan at lakas paggawa. At sa pinakamababa, isa itong salik na nakakatulong dahil nagdadagdag ito ng panibagong kulay sa hindi magandang larawan na nililikha ni Putin. Dahil sa labis niyang pagtutok sa Ukraine, pinayagan niyang mailagay ang China at Hilagang Korea sa posisyong maagaw ang teritoryo ng Rusya. Pero kahit matapos ang digmaan, kakailanganin pa rin ni Putin ang dalawang bansang ito na mag-alok ng lahat ng kaya nila para matulungan siyang lutasin ang krisis sa populasyon ng Rusya. Mas malalim pa ang impluwensya. At dahil dito, nawawalan ng kapangyarihan ang Rusya. Ayon sa bagong estratehiyang Eurasian, ang mga nangyayari ngayon ay bunga ng mga pagkakamali ni Putin. Simula pa noong aneksyon ng Crimea, noong 2014, ayon sa sentro, idineklara ni Putin noong 2013 na
Ang pivot to the east ay pambansang prioridad ng Rusya para sa ika-21 siglo, ngunit napilitan silang pabilisin ito matapos ang aksyon sa Crimea dahil sa sama-samang pagpataw ng mga parusa at kaparehong parusa ng kanluran laban sa Rusya, na lalo pang lumala mula nang ilunsad ni Putin ang malawakang pananakop sa Ukraine. Ang estratehiya ng Rusya ay bawasan ang pagkalantad sa presyur ng kanluran sa pamamagitan ng pagtalikod sa silangan bilang panimbang. Noon, ang pivot ay para tiyakin ang access sa bagong merkado at palakasin ang geopolitical na posisyon ng Rusya sa Asia-Pacific ayon sa sentro. Pero sa totoo lang, ang pivot na ito ay nagresulta lang sa pagpapalit ng ekonomiyang pagdepende ng Rusya mula sa kanluran patungo sa pagdepende naman sa mga bansa tulad ng China at India. Ang mga bansang dating itinuturing na kapartner ng Rusya ay sinamantala ang paghina nito matapos salakayin ang Ukraine. Makikita ito sa bentahan ng langis ng Rusya. Dahil sa price cap at parusa, nagbenta sila ng langis sa China at India. Pareho silang nakinabang sa malalaking diskwento kung saan ang China lang ay nakatipid ng dolyar 10 bilyon noong 2000 at 22 at 2023 sa pagbili ng langis mula sa Rusya. Nakikita ni Putin ito bilang isang kinakailangang sakripisyo sa pera upang mapanatiling may pumapasok na pera sa Rusya habang nagpapatuloy ang digmaan. Tinuturing ng China, India, at iba pa itong oportunidad para makinabang at yumaman laban sa Rusya. Ang punto na sinasabi namin dito ay nauunawaan ni Putin kung gaano kahalaga ang silangan, kapwa sa bahagi ng malayong silangan ng Rusya at ng buong Asya. Pero ang paulit-ulit niyang hindi nagagawa ay ang maitatag ang Rusya bilang isang nangingibabaw na puwersang geopolitikal sa mga silangang rehiyon. Ngayon, kabaligtaran ng inaasahan ang kinahaharap ng Rusya sa pagtutok nito sa silangan. Dapat sana ang Rusya ang bansang magkakaroon ng impluwensya sa loob ng ibang mga bansa. Sa halip, China at Hilagang Korea ang gumagawa nito sa Rusya dahil sa maling plano ni Putin. Noong Setyembre, iniulat ng Carnegie Endowment na halos lahat ng pag-asa ng Rusya ay nakasalalay na sa China. Ayon sa organisasyon, pinalalim pa ni Putin ang pagiging aliping bayan ng Rusya sa China. Sa madaling salita, kusang ginagawa ni Putin na maging bahagyang sunod-sunuran ang kanyang bansa sa China. Lahat ng ito ay para makuha niya ang gusto niya sa Ukraine. Si Putin ang pumili ng paglayo ng Rusya sa kanluran. At ngayon ay nagdudulot ito ng problema sa Rusya. Habang lumalala ang pagkakahiwalay ng Rusya sa kanluran, mas tumitindi ang papel ng China bilang lifeline ng sistema ni Putin. At ayon sa Carnegie Endowment, wala nang takas. Nang iwan ni Putin ang kanluran 10 taon na ang nakalipas, pumalit ang China. Ngayon, kahit anong dahilan, kung lalayo siya sa Beijing, wala nang ibang kapanipaniwala na pagpipilian. Sa madaling sabi, doon nagmula ang problema ni Putin sa malayong silangan. Maaaring maimpluwensyahan pa rin ng Rusya ang Hilagang Korea habang patuloy itong umaasa sa bansa para sa murang lakas paggawa. Tinutugunan nito ang kakulangan mula sa mga isyung demograpiko ng Rusya at pagkawala ng maraming kabataang lalaki sa Ukraine. Pero mas malaki ang kapangyarihan ng China. Halimbawa, kung tinanggihan ni Putin ang lahat ng pamumuhunan ng China, 2 milyong tao, at mga special economic zone sa malayong silangan ng Rusya, saan siya pupunta pagkatapos? Hindi tutulong ang kanluran sa Rusya maliban kung may malaking konsesyon si Putin sa Ukraine. Ang pagtanggi ng Rusya sa mga konsesyon ang dahilan ng kanilang sitwasyon. Kaya hindi ito mangyayari. Wala talagang ibang mga bansa na may kaparehong lakas ng ekonomiya ng China na kayang magpanatili sa Rusya. Wala nang ibang bansa. Lalo na yung hindi pa tuluyang sinunog ni Putin ang tulay ng Rusya. Napakagaling ng ginawa ni Xi kay Putin dito. Kaya wala nang ibang magagawa ang Rusya. Ang Hilagang Korea, na parang buwitre, ay sinasamantala na rin ngayon ang kahinaan ni Putin sa malayong silangan ng Rusya. Ibig sabihin ba nito? Mawawala sa Rusya ang 40% ng teritoryo sa malayong silangan na ayon sa intelihensya ng Ukraine ay nanganganib? Mukhang mas malamang na ito. Ayon sa United 24 Media noong Oktubre, 15 nagbibigay ang China ng 80% ng mahahalagang pyesa para sa digmaan ni Putin gamit ang drone. Matagal kakailanganin ng Rusya ang pyesa, inhinyero, puhunan at lakas paggawa. Dahil ang mga nakamit ng Rusya sa Ukraine noong 2025 ay katumbas lamang ng 1% ng teritoryo ng bansa. Ngayon ay humigit kumulang 20% ng Ukraine ang okupado ng Rusya. Mahigit 3.5 taon bago narating ng Rusya ang ganitong layo at may 80% pa ng Ukraine bago ideklara ni Putin ang tagumpay. Kailangan ng Rusya ng tulong.
ng mga dayuhang kaalyado sa loob ng dekada na ginagamit ang posisyon nito para magkaroon ng impluwensya sa malayong silangan. Ayon sa Carnegie Endowment, wala nang takas ang Rusya. Inaani ni Putin ang kanyang itinanim, kahit matagal na siyang wala, kapag ganap nang nalaman ang epekto ng mga sakripisyong ginawa niya para sa pananakop sa Ukraine. Mukhang hindi kayang gawin ng Rusya ang mekanisadong pag-atake ngayon kahit sinusubukan nila. Matapos ang tag-init na sinubukang magpasok ng maliliit na tropa sa mahalagang lungsod ng Pokrovsk na sentro ng lohistika, binalik ng Rusya ang dating taktika at sinusubukang gamitin ang armor laban sa depensa ng Ukraine. Ngunit laging nahuhuli ng Ukraine. Dahil dito, mas maraming tangke at armored vehicles ng Rusya ang nasusunog sa labanan. Ganyan din ang nangyari sa Dobropilya noong Oktubre 16. Nakapwesto ang perpektong bitag ng Ukraine. Isang batalyon ng Rusya ang diretsong pumasok sa impyerno na wala ng takas. Iniulat ng United 24 Media na nabigo ang mekanisadong pag-atake ng militar ng Rusya sa Dobropilya. Ang pag-atake ay planong sakupin ang maliit na Shikova na target na ni Putin buong Oktubre. Ang bagong mekanisadong pag-atake ay sumunod sa naunang paglabas ng ilang T-70M battle tank ng Rusya mula Imbakan, ngunit agad ding nasira ang mga ito. Panoorin ang aming video para malaman patungkol sa nabigong pag-atake. Akala ng Rusya matututo na sila sa pagkakamali nila. Layunin nitong sakupin ang Shikova kasama ang nasabing lugar. Pagkatapos ay gagamitin itong panimulang punto papunta sa Dobropilya, na siya namang magbibigay daan para sa pag-atake sa Pokrovsk. Parehong problema ang hinarap ng Rusya sa lahat ng kanilang mekanisadong pag-atake kamakailan. Handa ang Ukraina at winasak ang mga tangke at armored na sasakyan ng Rusya. Ang balita tungkol sa nabigong pag-atake ng Rusya ay nagmula sa kilalang Azov National Guard na ipinadala ng Ukraina sa rehiyon ng Pokrovsk noong Agosto upang tumulong na pigilan ang sunod-sunod na pagsakop ng mga puwersang mananakop ng Rusya sa mga pamayanan. Mula Agosto, ang Azov ay nagsisikap bawiin ang mga teritoryo at protektahan ang mga pamayanang tinatarget ng mga puwersa ni Putin. Noong Oktubre 16 muling nagtagumpay ang Azov National Guard at ginamit nila ang Telegram upang ilarawan ang mga nangyari. Mula 5:30 hanggang 8 umatake ang kalaban gamit ang 22 armored vehicles. Ang pinakamalaking hanay, 11 unit ng mga tangke at armored combat vehicles ay umalis mula sa lugar ng pamayanan ng Melenievka bandang 7:50 ayon sa ulat ng Azov National Guard. Ipinapakita ng dami ng armored na sasakyan na seryoso ang Russia sa pag-atake sa Shakova. Hindi ito simpleng pagsubok lang sa depensa ng Ukraine para makita kung paano sila tutugon. Malamang nagumugol ang Russia ng ilang linggo sa pag-iipon ng sapat na mga tangke at infantry fighting vehicles o IFVs para maisagawa ang pag-ataking ito. Organisado rin ito. Ang pagbanggit sa pinakamalaking hanay ay nagpapakita na hinati ng Russia ang armor nila, posibleng para atakihin ang Shakova mula iba't ibang direksyon. Kung pinayagan ang Russia na makalapit sa pamayanan nang walang anumang hadlang na inilagay sa daraanan, malamang ay nagtagumpay silang makuha ang Shikova. Ang Azov National Guard ang pangunahing hadlang ng Ukraine, pero kinailangan nitong mailampasan ang ilang pagsubok bago tuluyang makapagtanggol. Mukhang handa ang Russia. Malinaw na natuto ang bansa mula sa kapalpakan ng kanilang mga tangke. Ilang araw lang ang nakalipas. Sabi ng Azov National Guard, maagang naghanda ang kalaban para sa pag-atake. Naglagay ang kalaban ng observation post para matukoy at sirain ang drone ng depensa ng Ukraine para mahirapan silang maglagay ng mina sa daraanan. Matalino ito para sa Rusya. Isa sa mga pangunahing depensa ng Ukraine sa rehiyon ng Pokrovsk ay ang maglagay ng mga drone na nagpapatrolya sa mga kalsada at iba pang posibleng daanan na maaring gamitin ng Rusya para ilunsad ang kanilang mga pag-atake. Hindi pumasok ang Rusya sa pag-atake noong Oktubre 16 na hindi handa. Sa pagkakataong ito, nagpadala sila ng unit para tukuyin ang lokasyon ng mga drone, imbes na basta magpadala ng sundalo na pwedeng masira ng mga drone sa reconnaissance. Binago rin ng Rusya ang paraan ng kanilang mekanisadong pag-atake. Dati, ayon sa Azov National Guard, inilulunsad ng Rusya ang kanilang mga mekanisadong pag-atake mula sa malalim na bahagi ng sarili nilang mga pormasyon sa labanan, na nagdudulot ng malinaw na problema. Ang paglalakbay ng mas malayo ay nangangahulugan na mas matagal na nalalantad ang mga pag-ataking ito sa mga drone at mina ng Ukraine. Hindi pabor ang oras sa Rusya dahil maaaring gamitin ng Ukraine ang tagal ng biyahe para sirain ang tsansa ng Rusya bago sila umatake. Sa pagkakataong ito, binalak ng Rusya na gamitin ang Oktubre 15 upang dahan-dahang isulong ang kanilang mga mekanisadong unit papunta sa labas ng Shikova.
gamit ang mga puno at kakahuyan bilang panangga laban sa palaging nagmamanman na mga drone ng Ukraine sa himpapawid. Matalinong estratehiya ito, lalo na kumpara sa ibang pag-atake ng Rusya. Ang plano ay mapalapit muna ang Rusya ng hindi nalalaman ng Ukraine upang agad nilang maisagawa ang kanilang pag-atake. Hindi na nila kailangang bumiyahe para gawin iyon. Ngunit nabigo ang estratehiya ng Rusya dahil napansin agad ng Azov National Guard ang ginagawa nila. Hindi naging matagumpay ang maniobra. 2 armored na sasakyan ang natukoy at winasak ng artillerya at first-person view drones ng Unmanned Systems Forces. Ayon sa Azov National Guard, bago pa sila nagtangkang magtago sa gubat, malamang naging unang depensa ng Ukraine ang mga first-person view drone. Noong Oktubre 16 nakita kung paano mula sa pag-atake ng Ukraine sa mga papasok na unit ng Russia ay tuluyan na nilang pinatumba ang mga ito. Ayon sa Azov National Guard, malamang naglagay ng mga mina sa mga rutang inaasahang dadaanan ng Russia ang Ukraine nang matuklasan na nila ang mga armor at advanced na kagamitan sa inhinyeriya na inilagay sa tamang mga posisyon. Napigilan nito ang pagsalakay ng Russia sa mismong lugar. Dito na yata pumasok ang artilleriya ng Ukraine. Habang winawasak ng first-person view drone ang armor ng Russia, binobomba ng artilleriya ng Ukraine ang mga kalaban upang hindi makalapit ang mga tangke at infantry fighting vehicle ng Russia sa Shikova. Ginamit ng Russia ang kagubatan ng Ukraine bilang taguan ng kanilang paglusob. Ang mga kagubatan ding iyon ang naging bitag sa Ukraine na nagdulot ng malaking kawalan sa Russia sa pagtatapos ng mga kontra-atake ng Ukraine. 9 na tangke at infantry fighting vehicle ng Russia ang tuluyang nawasak. 4 pa ang nasira. Madalas, ibig sabihin nito mas maaga silang mawawala sa serbisyo kaysa inaasahan. Matagal nang iniiwan ng mga puwersa ng Russia ang kanilang sasakyan kapag may konting problema. Ginagawa na nila ito noon pang Marso 1, 2022 at patuloy pa rin nila itong ginagawa hanggang ngayon. Mas makatwiran na lumabas sa isang nasirang sasakyan at tumakbo papunta sa taguan kaysa manatili sa loob ng sasakyan na iyon. Mas pipiliin mo bang nakapaloob sa malaking target at hinahabol ng mga drone ng Ukraine? O mas pipiliin mong tumakas ng naglalakad at gawing maliit ang sarili bilang target? Ito ang dilema ng mga sundalong Ruso kapag sira ang kanilang armor. At kadalasan, ang pagpili na tumakbo ng naglalakad ay nauuwi sa pagkakakuha ng Ukraine sa nasirang armor. Hindi lang si Shikova ang target ng Russia noong Oktubre 16. Isa pang maliit na pamayanan na tinatawag na Volodymyrivka ang nasa target din ng Russia. At ang kontra-atake ng Azov National Guard ay isinagawa rin upang matiyak na maprotektahan ang pamayanan. Sa direksyon ng pangalawang pamayanan natin nakuha ang ebidensya ang nagawa ng Azov National Guard at ng mga unit ng Ukranya na kasama nitong nagtatrabaho noong Oktubre 16. Ang ebidensya dump ay mula sa YouTube channel ng The Sun na naglalabas ng mga video ng kontra-atake ng Ukranya. Binanggit na ang 82 End-Air Assault Brigade ay mahalaga sa pag-set up at pagsara ng bitag laban sa puwersa ng Rusya. Karamihan sa mga kuha ay malamang nagaling sa first-person view at reconnaissance drones na dinala ng brigada sa labanan. Makikita sa mga kuha ang tangke at infantry fighting vehicle ng Rusya habang lumalapit. Sa simula pa lang, makikita natin ang kuha mula sa isa sa mga first-person view drone ng Ukraine habang sinusundan nito ang isang Russian na armored vehicle. Pagkalipas ng ilang segundo, lumihis pa kaliwa ang drone na iyon at umatake, tumama ng direkta sa mga gulong ng sasakyan. Karamihan sa mga kuha ay sumusunod sa parehong pattern. May drone na tumutok sa isa sa mga tangke o infantry fighting vehicle ng Russia. Pagkakita ng banta, agad bumibilis ang drone at direktang tumatama. Siyempre, ang mga first-person view drone na ito ay nagsasagawa ng mga kamikaze na atake. Kaya ibig sabihin, napuputol ang kuha nila sa mismong sandali na tumama sila. Maaaring gamitin ng Russia ang katotohanan ng iyon para sabihing hindi naging kasing epektibo ang Ukraine gaya noong Oktubre 16. Mas alam ng Azov National Guard at mga kasamahan nila ang katotohanan ng iyon. May reconnaissance drone silang umiikot sa paligid ng mga armor ng Russia para makakuha ng mas maraming video ng mga pangyayari. Makikita ang mga nagliliyab na wasak na sasakyan sa mga kalsada at puno ng Ukraine. Malinaw ang mensahe kay Putin. Ganito ang nangyayari sa armor ng Russia sa Dobropilya. Magpadala ka pa kung kaya. Malalaman pa natin kung gagawin ito ng Russia. Malaki ang tsansang may mas maraming mekanisadong pag-atake pa. Dahil sa desperasyon ni Putin na masakop ang Pokrovsk, tinitingnan ng Russia ang Dobropilya bilang ruta
papunta sa mahalagang lungsod na iyon. Ang ginawa ng Ukraine noong Oktubre 16 ay posibleng babala sa mga susunod na mangyayari na darating sa direksyon ng Shakova at Volodymyrovka. 2 beses nang sinubukan ng Russia na salakayin ng Shikova sa loob ng 1 linggo. Nabigo silang makalapit man lang sa nasabing lugar sa parehong pagkakataon. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng kahulugan ng tagumpay ng Ukraine laban sa mekanisadong puwersa ng Russia para sa kinabukasan ng Dobropilya at digmaan. Siguradong hindi maganda ang sitwasyon ng Russia sa Dobropilya. Nilinaw ng RBC Ukraine sa ulat nito ang pag-atake ng Ukraine noong Oktubre 16 at nagbigay pa ng detalye tungkol sa isa pang pag-atake ng Russia noong Oktubre 13. Sa kabuuan, nawalan ang Russia ng 16 na mabibigat na armored vehicles noong Oktubre 13 kabilang ang BMP at MTBLB armor, pati na rin ang mga tangke nito. Idagdag mo pa ang Sham armor na nawala sa Russia sa loob ng 3 araw. Naging napakaproduktibo ang linggo. Napatumba ng mga tagapagtanggol ng Dobropilya, Ukraine ang 25 armored vehicles at tangke, malaking dagok sa planong pagsakop ng Russia sa Shakova at mga susunod na atake sa Dobropilya. Sa isang hiwalay na ulat noong Oktubre 13, ibinunyag ng RBC Ukraine na nawalan ang Russia ng 78 sundalo sa pag-ataking ito. Hindi alam kung ilang sundalo ang napatay noong Oktubre 16 dahil hindi ito ibinunyag ng Azov National Guard. Malamang dahil binibilang pa nila ang mga numero para malaman kung ilan ang mga tropang Ruso na nakatakas kumpara sa mga namatay sa loob ng kanilang armor. Gayunpaman, malaking bilang na ang 78 nasawi sa pag-atake noong Oktubre 13 at ito ay nagpapakita ng kampanya sa Dobropilya na talagang nagpapahirap sa Russia pagdating sa bilang ng kanilang mga tao. Binanggit ni Pangulo Volodymyr Zelensky sa isang Facebook reel ang kabiguan ng Russia sa Dobropilya at tinalakay ang mga kaganapan doon. Sa kontraopensiba sa Dobropilya, higit 3,000 na ang kabuuang lugi ng Russia, karamihan ay hindi na mababawi. Sabi ni Zelensky, dito tinangkang makamit ng mga Ruso ang malaking tagumpay, pero napigilan sila ng ating puwersa. May ilang mahalagang punto dito. Una, matagal nang sinusubukan ng Russia sakupin ang Dobropilya bago pa ang kabiguan noong Oktubre 16. Nakakahiya na ang mawalan ng 3,000 sundalo para sa ganitong kaliit na lungsod, lalo na't hindi pa nga nakakapalapit ang Russia sa Dobropilya. Ipinapakita rin nito kung gaano kababa ang pagpapahalaga ni Putin sa mga sundalong pinapadala niya sa ganitong opensiba. Tinangkang iwasan ng Russia ang direktang pag-atake noong Oktubre 16 pero nabigo pa rin. Sa ibang opensiba, diretsong sumugod ang kanilang puwersa sa depensa ng Ukraine. Kaya madaling nadagdagan ng Ukraine ang nasawing Ruso. Sabi ni Zelensky, karamihan sa 3,000 kaswalti ay hindi na mababawi. Ang presidente ng Ukraine ay tumutukoy sa isang kawili-wiling trend na nakikita natin ngayon sa digmaan sa Ukraine. Noong Oktubre 13, iniulat ng politika na mataas ang bilang ng mga napatay kaysa sa nasugatang sundalo sa Russia. Sa ngayon, may 13 sugatang sundalo sa bawat namamatay sa Ukraine. Masama ang rasyo na ito. Sa mga digmaan, mas maraming nasusugatan kaysa namamatay kada bansa dahil ito sa epekto ng modernong medisina at mas mahigpit na protokol sa paglikas. Mukhang hinahayaan ng Rusya ang mga sugatan nila, kaya marami ang namamatay. Pagdating sa 3,000 na kaswalti sa Dobropilya, ang proporsyong ito ay nangangahulugan na mahigit 1,000 sa mga kaswalteng iyon ay mga namatay. Malaking problema ito para sa Rusya. Ibig sabihin, hihina o maaantala ang susunod na pag-atake dahil sa dami ng namatay at kailangan pang palitan ng Rusya ang mga sundalo nila. Tandaan, nangyayari lang ito sa direksyon ng Dobropilya at hindi pa ito ang pangunahing target ni Putin. Maraming pag-atake ang Rusya sa mga pamayanan malapit sa Dobropilya para mapalapit sa Pokrovsk. Ibig sabihin, bawat pagkabigo sa Dobropilya ay nagpapabagal sa pagsakop ni Putin sa Pokrovsk. Kung masakop ito ng Rusya, mararamdaman ni Putin na sapat na ang kanyang paghintay. Noong tag-init, naglunsad ang Rusya ng malaking opensiba sa Pokrovsk para pabagsakin ang lungsod. Noong Agosto, nagpadala si Putin ng 100 at 10,000 sundalo at sinimulan ang sunod-sunod na pag-atake na nagresulta sa pagkakakuha ng ilang teritoryo malapit sa Pokrovsk. Gayunman, gumanti ang Ukraine at nabawi ang maraming mahalagang lugar na pansamantalang nasakop ng Rusya, pero hindi pa rin nakakontrol ang Rusya sa Pokrovsk
Kumpara noong simula ng opensiba na layong pahinain ang depensa ng Ukraine sa lungsod bago matapos ang Agosto. Kailangang bumagsak ni Putin ang Pokrovsk. Dahil kung hindi, mahihirapan ang Rusya sakupin ang Donetsk. Mula simula ng digmaan, naging mahalagang kuta ng Ukraine sa Donetsk ang Pokrovsk. Hindi lang dahil mahalaga ang Pokrovsk bilang isang lungsod dahil sa laki nito. Perpektong lokasyon ang Pokrovsk bilang logistics hub ng Ukraine sa Donetsk, ayon sa Euronews. Target ni Putin na makuha ito para maputol ang supply route at magamit din ng sarili niyang tropa. Malaking tulong na 124 milya lang ang Pokrovsk mula sa administratibong hangganan ng Donetsk na maituturing na finish line ng kampanya ng Russia. Kapag narating ito ng puwersa ni Putin, halos kontrolado na ng Russia ang Donetsk. Ang Pokrovsk ang pangunahing hadlang na pumipigil para mangyari iyon dahil nabigo ang mga puwersa ng Russia sa Dobropilya. Malabo nang makuha ng Russia ang Pokrovsk sa lalong madaling panahon. Naalala mo ba ang 110,000 sundalong ipinadala ni Putin sa Pokrovsk? Malaki ang nabawas sa bilang ng mga sundalo dahil sa nabigong pag-atake sa Dobropilya noong Oktubre 16. Noong Oktubre 16 iniulat ni David Axe ng Euromaidan Press na ayon sa leak na dokumento, magkakaroon ng 35,000 casualty kada buwan ang Russia sa 2025. Hindi lahat ng casualty ay sa Pokrovsk direksyon. Ayon kay Axe, ang pagsakop ng Russia sa Pokrovsk ay nagdulot ng 18-20% na pagtaas sa kanilang pagkalugi. Mas mababa sana sa 3,000 at 50,000 ang buwan ng casualty ng Russia kung hindi dahil sa dami ng sundalong pinadala nila sa Pokrovsk, parang gilingan ng karne ngayon. Sinubukan ng Russia pigilan na maging ganoon muli. Ang Oktubre 16, nabigo sila pero sinubukan. Ang ibang unit hindi naging kasing tagumpay noong Setyembre 22. Iniulat ng United 24 Media na inirereklamo ng tropang Ruso ang mga komandante nila dahil inilalagay sila sa mga mapanganib na atake na halos walang takas. Ang mga ataking iyon na araw-araw nangyayari sa paligid ng Pokrovsk ay karaniwang nangangahulugan na inuutos ng mga komandanteng Ruso sa kanilang mga tropa na umatake. Kahit hindi pa handa ang mga ito para sa pagsalakay. May isang sundalong Ruso pa nga na nagdokumento ng kinalabasan ng isa sa mga ganitong atake sa isang post sa Telegram, kung saan kinunan niya ng video ang mga bangkay ng ilan sa kanyang mga kasamahang nasawi. Nagkomento ang hukbong himpapawid ng Ukraine na isa na namang halimbawa ito ng hindi pagpapahalaga ng pamunuan ng Russia sa buhay ng kanilang sundalo. Pinangakuan sila ng malaking bayad at maayos na pagtrato, pero wala silang natanggap at agad ipinadala sa labanan na walang gamit, suporta o tulong. Diretso sila sa meat assaults, pero hindi ito gumagana sa Pokrovsk, Dobropilya o ibang bahagi ng Donetsk. Pinapatunayan ito ng mabilis na pag-usad ng Russia. Noong Oktubre 16 iniulat ng Newsweek na ayon sa Ministry of Defense ng United Kingdom, bumagal ng kalahati ang pag-usad ng Russia noong Setyembre kumpara sa Agosto. Ang paghina ay sumunod sa 3 buwang pababang pattern mula Hunyo, kasagsagan ng opensiba ng Russia noong tag-init. Ibig sabihin, mas maraming sundalo ni Putin ang nasakripisyo ngayong 2,025, ngunit mas kaunti ang teritoryong nakuha niya kapalit nito. Oktubre 16 bagamat hindi ito totoong meat assault, patunay pa rin ito kung gaano kahindi epektibo ang mga pag-atake ng Russia. Madalas nakikita ng Ukraine ang mga ito mula malayo dahil sa mga mekanisadong unit. Maraming sundalong Russian ang namamatay sa Dobropilya at Pokrovsk. Nabanggit natin ang mga mekanisadong unit kanina. Siyam pa ang natanggal sa serbisyo at maaaring umabot pa sa 13 dahil sa patibong ng Ukraine noong Oktubre 16. Ayaw ng Russia makita yan dahil nahihirapan na silang gumawa ng ganitong pag-atake matapos ang 4 na taon ng digmaan. Paubos na ang kanilang mga tangke at armored na sasakyan. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan ang Russia ng 11,261 tangke at 23,300 84 armored vehicles mula simula ng pananakop ni Putin hanggang Oktubre 16. Iyan ay kabuuang 34,645 piraso ng armor na nawala. Nauubusan na ang Russia ng mekanisadong unit para sa mga pagsalakay gaya ng sa Dobropilya. Dapat magtagumpay ang mga ganitong pagsalakay para sa Russia. Kung nauubos na ang tangke at sasakyan nila bago umatake, lumalala pa ang problema. Noong Pebrero pa lang,
Iniulat na ng International Institute for Strategic Studies na posibleng maubusan ng tangke ang Russia pagsapit ng 2026. Ayon sa Newsweek, ang mga insidente tulad ng kabiguan noong Oktubre 16 ay hindi makakatulong sa Russia para maresolba ang problemang iyon. At talagang nakikita na natin ngayon kung gaano kalala ang sitwasyon ng armor ng Russia sa kasalukuyan. Noong Oktubre 7, iniulat ng United 24 Media na ayon sa satellite analysis ng mga imbakan ng tangke ng Russia mula sa 7,300 at 42 na magagamit na tangke sa imbakan ay naging 92 na lang. Marami pa silang ibang tangke, pero karamihan dito ay sira-sira na at karamihan ay nagagamit na lang bilang pinagkukunan ng pyesa para sa ibang tangke na hindi pa ganoon kaluma. Kung magtutuloy ito, magiging mahirap ang 2,026 para sa mga opensiba sa lupa ng Russia. Kahit may armor pa silang magagamit, pinatunayan ng Ukraine noong Oktubre 16 na kaya nila itong harapin. Kahanga-hanga ang nagagawa ng dalawang bansa kapag nagtutulungan sila sa paglutas ng problema. Ganito ang ginagawa ng Ukraine at United States ngayon. Nakipagtulungan ang drone developer ng Ukraine sa kumpanyang Amerikano para makagawa ng unmanned aerial vehicle na magdadala ng impyerno sa Russia. Handa na ang unmanned aerial vehicle at ibig sabihin, nagawa ng Ukraine ang hindi inaasahan ng marami para sa militar ng United States. Natulungan nitong makahabol ang pinaka-advanced na militar sa mundo sa larangang nahuhuli sila. Lalong lumakas ang laro ng Amerika pagdating sa drone. At lahat ng ito ay dahil sa Ukraine. Noong Oktubre 16 iniulat ng United 24 Media na nasubukan at naaprubahan na para sa mass production ang bagong artificial intelligence powered drone na Artemis. Ang drone ay dinidevelop ng Ukraine kasama ang Amerikanong kumpanya sa depensa, software at artificial intelligence na Dortarian. May malinaw na plano ang Ukraine at United States. Bumuo ng long-range strike drone batay sa aral mula sa digmaan ng Ukraine laban sa Russia. Si Artemis ang naging resulta. At mukhang magiging game changer talaga ang unmanned aerial vehicle na ito. Tatalakayin natin ang dahilan niyan mamaya. Una, inanunsyo ng Voltarian sa press release na handa nang gamitin ang drone at nagbigay ng dagdag na detalye tungkol sa naabot ng United States at Ukraine. Ang Voltarian ay nakipag-partner para sa Artemis program sa isang Ukrainian na tagagawa ng hardware, na ang pangalan ay hindi isinasa publiko para sa seguridad ng operasyon. Ayon sa kumpanya, maganda ang pagtatago ng pangalan ng Ukrainian na tagagawa. Matagal nang pinalalawak ng Ukraine ang paggawa ng drone at nais nilang limitahan ang impormasyon na makuha ng Russia. Kung malaman ng puwersa ni Vladimir Putin ang pangalan, magkakaroon ng palatandaan ang intelihensya ng bansa. Maaaring dalhin sila nito sa lokasyon ng kumpanyang Ukrainian sa likod ng Artemis. Ang pagiging pag-atake sa kumpanyang iyon ay maaaring nagpatigil sa proyekto ng Artemis, kaya mahalaga ang pagiging lihim. Dagdag ni Arterian, sumailalim sa serye ng pagsubok ang bagong drone tulad ng ground launch at global positioning system, guided navigation patungo sa target. Isinagawa rin ang mga pagsubok upang matiyak na kayang lumipad ng drone patungo sa target. Kahit sa isang kapaligirang walang global positioning system, natapos na rin ang mga pangunahing pagsubok gaya ng kakayahan sa karga, haba ng lipad, at terminal engagement. Ngayon, sabi ni Arterian, tapos na ang yugto ng pagsubok at naghahanda na ang drone para sa malawakang produksyon. Matapos ang Artemis program, nagsimula na ang Arterian sa pagpapalawak kasama ang Department of War para sa malawakang co-production. Ayon kay Arterian, nangako ang kumpanya na susuportahan ang lokal na produksyon sa United States at maghahatid ng iisang software layer para sa interoperability at tuloy-tuloy na pag-unlad. Tandaan ang huling pangungusap dahil mahalaga ito. Ayon kay Arterian, hindi ordinaryong drone ang ginawa nila kasama ang Ukraine. Isa itong drone na sinusuportahan ng isang karaniwang software layer na gagamitin ng bawat bansa na magpapatakbo ng Artemis. Sa madaling salita, hindi lang Ukraine ang makakakuha ng bagong drone na ito. Magpapatayo ang United States ng marami para sa sarili nila at mapapaganda pa nila ang isang kahanga-hangang drone sa paglipas ng panahon. Dahil sa pakikipagtulungan sa Ukraine, mahalaga talaga ang ganitong pahayag. Noong Marso lang naging napakainit ng relasyon ng Ukraine at United States
Kaya sinuspinde ng United States ang lahat ng tulong militar sa Ukraine. Noon, parang imposibleng mangyari ang kooperasyong nagbunga sa Artemis drone. Sa halip, hinaharap ng Ukraine ang isang kinabukasan kung saan kailangan nitong labanan ang Russia nang wala ang pinakamakapangyarihan nitong kaalyado sa tabi nito. Lumaktaw tayo sa Oktubre. Hindi lang tumutulong ang United States sa Ukraine. Nakikipagtulungan din ito para gumawa ng mga sandatang magdudulot ng pinakamalaking pinsala sa Russia. Iyan ang bumabalik sa Artemis drone at ang tunay nitong ambag sa Ukraine at sa huli, sa United States. Ang mga pangunahing espesipikasyon ay nagpapakita na parang katulad lang ng iba pang long-range drone na mayroon ang Ukraine sa kanilang arsenal ang bagong drone na ito. Ayon sa United 24 milya ang Artemis ay may combat range na 1,000 milya at kayang magdala ng 80,000 warhead. Malapit sa espesipikasyon ng sariling duty drone ng Ukraine iyan na ginagamit mula 2,024 at sa mga kamakailang long-range na pag-atake laban sa sektor ng langis ng Russia. Ang Lyuti ay may range na 600 at 20 milya at kayang magdala ng 100 at 10 libra na warhead. Ayon sa Militani noong Abril 2024. Gayunpaman, noong Oktubre 3 iniulat ng parehong outlet na may Lyuti drone na namataan na lumilipad ng 869 na milya sa loob ng Russia at may ilang outlet na nagsasabing mas malapit ito sa 732 milya ang layo na inilalapit ang range nito sa bagong Artemis. Kaya ano nga ba ang espesyal sa Artemis? May mga drone na ang Ukraine na kayang lumipad ng katulad na distansya at mas mabigat ang warhead. Ang mahalaga ay hindi mismo ang drone, kundi ang software na nagpapatakbo dito. Diyan pumapasok si Autarian. Nakabuo ang kumpanya ng pakete na maaring magpataas sa Artemis bilang isa sa pinakamapanganib na drone ng Ukraine. Ang software na iyon ay ang Arterian Visual Navigation System at gumagana ito dahil sa Skynode and Mission Computer na binuo ni Alterian bilang bahagi ng proyektong ito. Gamit ang sistemang iyon, kayang mag-navigate ng Artemis at magsagawa ng pag-atake sa isang target. Kahit na naistorbo ng signal jamming ng Russia ang satellite navigation system nito, may built-in terminal guidance ang drone na ayon kay Alterian, nagbibigay ng eksaktong katumpakan sa huling bahagi ng paglipad. Dahil sa software na ito, magagamit ang Artemis ng kahit anong bansang kaalyado ng Ukraine at United States. Ayon kay Alterian Chief Executive Officer Lawrence Meyer, binabago ng software-driven autonomy ang kalikasan ng pagpigil. Ang Artemis entrant ay ginawa para sa mass production at mabilisang deployment. Kaya't nabibigyan ang mga kaalyadong bansa ng matibay at autonomous na strike capabilities sa malaking sukat. Huwag balewalain ang kahalagahan ng software na ito. Ang long-range unmanned aerial vehicle na kayang labanan ang Russian jamming ay malaking banta kay Putin. Ayon sa politiko, patuloy na tumataas ang paggamit ng Russia ng Global Positioning System jamming sa digmaan sa Ukraine. Karaniwang gamit ang teknolohiyang ito sa hybrid warfare, gaya ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa mga barko at eroplano sa himpapawid ng NATO. Naglagay rin ang Russia ng Global Positioning System jammer sa mga pasilidad na gusto nitong protektahan laban sa long-range drone ng Ukraine. Madali lang ang ideya. Karamihan ng drone ay gumagamit ng Global Positioning System para mahanap ang target nila. Kapag na-jam ang Global Positioning System, hindi na alam ng drone ang direksyon at naliligaw ito. Mukhang naresolba ni Artemis ang problemang ito para sa Ukraine. Kapag ginamit ng United States ang drone, malalaman nilang may sandata silang di kayang i-jam ng Russia. Ngayon, may hindi inaasahang dagdag tungkol sa issue ng Global Positioning System jamming. Gumagamit din ang Ukraine ng jamming techniques tulad ng Russia para hadlangan ang Shahid-type drone ng Russia na tumama sa mga target. Ayon sa Business Insider noong Oktubre 16 dahil sobrang dami ng Global Positioning System, jammer ng Ukraine sa himpapawid, nahihirapan silang magplano ng paglulunsad ng drone papasok sa Russia. Ayon kay Dmytro Zluktenko, isang piloto ng unmanned system ng Ukraine, kailangan naming magkoordina at sabihin kailan kami lilipad sa frontline. Ayon sa Business Insider, may ilang mga kawili-wiling issue na lumalabas dito kapag in-off ng Ukraine ang Global Positioning System jamming para magpalipad ng drone, nabibigyan ng tsansa ang Russia na umatake. Maaaring hindi magawang i-timing ng Russia
ang kanilang long-range drone strike para mapakinabangan ang mga pagkakataong ito. May posibilidad na sabay dumating ang mga drone ng Russia at Ukraine, na ibig sabihin hindi gumagana ang mga jammer ng Ukraine. Ang isa pang problema, syempre, ay kapag aktibo ang jamming, limitado ang Ukraine kung saan sila maaaring magpalipad ng kanilang mga drone. Kaya ng Artemis lutasin ang dalawang problema. At mahusay ito laban sa global positioning system jamming ng Ukraine at technique ng electronic warfare ng Russia. Malaki ang ambag ng Skynode N. And sa Artemis drone, sino kaya ang may alam? Posibleng magamit ng Ukraine ang teknolohiyang ito sa kanilang mga drone na pwedeng makinabang din ang United States. Maaaring maging tagapagbukas ng daan si Artemis na magpapahintulot sa Ukraine na makagawa ng mga drone sa loob ng kanilang bansa na pumapasa sa mga kinakailangan ng United States. Nagkakaisa ang mga bansa dahil sa software ng unang drone na ito. Nabanggit kanina ang mga Shahid ng Russia. Ayon sa Defense Express, naglabas ang Alterian ng larawan ng bagong drone nito tungkol sa Artemis. Ipinapakita nito na marami itong pagkakahawig sa disenyo ng Shahid. Ang hugis nito, lalo na, ay nagpapamukhang kahawig ito ng Shahid 136. Gayunpaman, hindi na dapat ikagulat iyon. Ang Shahid mismo ay nakabase sa German Deutsches Archiv für Referate ayon sa ulat. At ilang dekada na rin itong luma. Subok at napatunayang disenyo ito. Pero, ang pinagsamang puwersa ng Alterian at ng mga kasosyo nitong Ukrainian ay hindi lang basta paanggagaya. Mas pinaganda nila ang disenyo kaysa dati. Ayon sa Defense Express, may kamera sa ilong ang Artemis na posibleng magpadala ng real-time video feed sa Skynode N mission computer na nagpapatakbo ng drone. Maaaring payagan ng kamera na ito si Artemis na maging long-range reconnaissance drone na kumukuha ng impormasyon sa mga posibleng target sa loob ng Russia. May extra antena rin ang drone. Karaniwan, ang mga antenang ito ay nagpapahintulot sa drone na makipag-ugnayan sa operator nito at ganoon din pabalik. Kaya mukhang si Artemis ay may ilang backup na antena na wala kay Shahid. Ayon sa Defense Express, gumagamit ang Artemis drone ng electric motor na hindi karaniwan sa mga long-range drone. Maaaring ginawa ng Alterian at mga Ukrainian partners ang makinang ito para mas tahimik si Artemis kaysa ibang long-range drone. Si Artemis ay pamilyar pero kakaiba rin at ayos lang yon. Ang pagiging pamilyar ay nagpapadali para maisama ang isang drone sa arsenal ng isang bansa. Makikita rito ang impluwensya ng Ukraine sa disenyo. Tulad ng nabanggit sa simula ng video, gumamit ang United States ng unang karanasan ng Ukraine upang paunlarin ang Artemis. Ayon sa Euromaidan Press, ang huling produkto ay mas advanced na bersyon ng Shahid na may autonomous na kakayahan at matibay sa electronic warfare. Matutuwa ang Ukraine dyan. Mas magiging masaya ang United States dahil mayroon na itong long-range na drone na maaari nilang paunlarin sa loob ng kanilang bansa. At alam nilang masusubukan ito sa labanan sa Ukraine. Ang kasunod na hakbang ay ang malakihang co-production ng drone na ngayon ay hawak na ng Alterian. Ayon sa Euromaidan Press, ang kumpanya ay nagtatayo na ng ilang mga linya ng paggawa sa Ukraine, sa United States at nakakatuwang isipin, pati na rin sa Germany. Maaaring senyales ito na ang Artemis ay mapapasama na sa arsenal ng mga NATO na bansa sa Europa. Ang pagkakaroon ng mga linya ng paggawa sa labas ng Ukraine ay nangangahulugan din na hindi mapipigilan ng Russia ang paggawa ng Artemis, mga drone. Kahit matagpuan at atakihin ng Russia ang kumpanyang Ukrainian na gumawa nito, kung ayaw ng Russia ng digmaan laban sa United States o Germany, kailangan nitong pumayag. Maaaring magbigay ng bagong drone ang parehong bansa sa Ukraine kung hindi ito magawa ng Ukraine. Mukhang natutugunan na lahat ng kailangan. Narito na si Artemis at ito ay ilalabas ng maramihan kapag nagsimula na ang production. Ano ang kahulugan ng pag-unlad ng drone na ito sa hinaharap para sa Ukraine? Ang tagumpay ni Artemis ay perpektong halimbawa ng pinagsamang paggawa ng drone. Sinimulan ito gamit ang maraming external na kontratista. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, ito ay isang matalinong hakbang ng Ukraine. Ginagamit ng bansa ang Joint Development Program para palakasin ang ugnayan sa mga kaalyadong kanluranin. Ginagamit rin nila ang bansa bilang testing ground ng mga produktong galing sa ugnayang ito. Ipinaliwanag ni Mikhailo Fedorov na siyang Deputy Prime Minister ng Ukraine para sa Inobasyon, Edukasyon, Agham at Teknolohiya at Ministro ng Digital Transformation. Ang pamamaraan ng bansa sa kanyang pagdalo
sa Defense Tech Valley Expo noong Setyembre. Ito ang innovation cycle at dito mabilis talaga tayo gumalaw. Sabi ni Fedorov, nagpadala kami ng mensahe sa aming mga katuwang na dumating ngayon. Kung di nasusubukan ang produkto ninyo sa Ukraine, hindi kayo magiging kompetitibo sa depensa. Malinaw na nakuha ng United States at ilang iba pang bansa ang mensaheng iyon. Noong Oktubre 15, inanunsyo ng United Kingdom ang pagpapadala ng 85,000 drones sa Ukraine at pag-invest ng halos $700 at $30,700 at 60 milyon para sa 2025 upang matulungan ang Ukraine na mapalakas ang produksyon ng mga drone sa loob ng bansa. Pumirma rin ang United Kingdom at Ukraine ng kasunduan sa pagbabahagi ng teknolohiya na makakatulong sa pagdevelop ng bagong interceptor drone na magagamit ng Ukraine para labanan ang mga long-range unmanned aerial vehicle ng Russia. Siyempre, magagawa rin ng United Kingdom na buuin ang drone na ito kapag handa na. Ibig sabihin ay maaari nitong idagdag ang bagong unmanned aerial vehicle sa sarili nitong imbakan. Nakipagtulungan ang United Kingdom at Latvia para buuin ang International Drone Coalition kasama ang Ukraine. Umiiral ang koalisyong iyon upang tulungan ang Ukraine na makabuo at makasubok ng mga bagong drone. Lahat ng mga ito ay malamang na magagamit din ng mga miyembro ng koalisyon. Noong Hulyo 3, iniulat ng United 24 Media na may 20 miyembro na ang koalisyong ito. At pinakabagong sumali ang Turkey at Belgium. Makikita rito ang pagsubok na gawing pamantayan ang drone technology sa buong NATO. Oo, hindi pa miyembro ng NATO ang Ukraine sa ngayon. Karamihan sa mga bansang kasama nila sa paggawa ng pinagsamang drone na produkto ay kaalyado ng NATO. Ibig sabihin, masama ang epekto nito kay Putin, leader ng Russia, na mukhang iniisip ang digmaan laban sa NATO kung magtagumpay siya sa Ukraine bago lumitaw ang mga pinagsamang pagdevelop. Karamihan sa drone ng Ukraine ay dinidevelop sa loob ng bansa na walang standardisasyon. Ngayon, tila bumubuo ng arsenal ng mga drone na may kanya-kanyang gamit. Parehong para gamitin sa Ukraine ngayon at para gamitin ng NATO sa hinaharap. Ang Artemis ay bago at bahagi ng mahabang linya. Malapit na, gagawin ang mga drone batay sa pamantayan ng NATO tulad ng ibang sandata ng Defense Collective. Ang paglikha ng Artemis ay lalo pang nagpapatibay ng ugnayan ng Ukraine at Arterian. Hindi ito unang beses nagsama ang dalawa. Gaya ng sa Artemis drone. Noong Hulyo, pumirma ang Arterian ng kontrata sa Ukraine para maghatid ng 33,000 Skynode strike kits. Ang kasunduang 50 milyon ay suportado ng Pentagon na nagbibigay diin sa lumalalim na kooperasyon ng Ukraine at United States sa depensa. Ang naunang nabanggit kung paano maaaring magamit ng Ukraine ang Skynode system na ginagamit sa Artemis drone sa iba pa nitong mga drone ay pinagtitibay ng pagbili ng mga kit na ito na tila nagpapakita na ginagawa nga nila iyon. At pagkatapos, naroon ang United States. Gaano man kahalaga ang pagdevelop ng Artemis para sa Ukraine, magiging kasing halaga rin ito para sa United States. May problema ang militar ng United States. Kahit advanced ang karamihan ng kanilang kagamitan, nahuhuli pa rin ang United States sa maraming bansa sa pagdevelop ng drone. Bago ang digmaan sa Ukraine, walang problema ang mga drone. Kinikilala silang kapaki-pakinabang, pero hindi nakakapagbago ng takbo ng digmaan. Pero binago ng Ukraine ang mukha ng digmaan gamit ang kanilang paggamit ng mga drone na nagpapatunay na mahalaga talaga ang mga ito kapag nakalaban ang United States ng bansang gaya ng Russia na gumagamit ng taktikang lupa at mahabang labanan, nahaharap ito sa dilema. Naglaan ito ng $1 trilyon nitong mga dekada para sa mga bagong plataporma sa himpapawid at depensa sa ere. Ngunit labis na kinulang ang kanilang pamumuhunan sa nag-iisang sandata na tila pinakakapaki-pakinabang sa digmaan laban sa Russia. Ayon sa binigyang diin ng Cable News Network sa isang artikulo noong Setyembre 15, karamihan sa mga sundalong Amerikano ay kulang sa kaalaman kung paano makipaglaban gamit ang mga walang taong sistema. Magaling ang United States sa paggawa ng malalaki at mamahaling sandata gaya ng fighter jet, tangke, at precision-guided missile. Hindi handa ang United States na mabilisang gumawa ng maraming maliit at murang sistema tulad ng mga drone, ayon sa ulat. At hindi lang Cable News Network ang naglalantad nito. Noong Oktubre 14, iniulat ng The War Zone na sinabi ni Lieutenant General Charles Costanza ng 5 Corps na marami pang kailangang habulin ang United States. Nadakip tayo. Aaminin ko na lang, alam nating nahuhuli tayo. Ayon kay Costanza sa symposium ng
Association of the United States Army. Ilang taon na nating tinatalakay ang counter-uncrewed aerial systems. Uncrewed aerial systems at kakayahan ng uncrewed aerial systems. Talagang napanood natin ang digmaan sa Armenia at Azerbaijan at nakita natin ang simula ng kakayahan ng drone uncrewed aerial systems. Ang panunood at pag-uusap ay hindi pareho ng paggawa at paggamit. Ginugol ng Ukraine ang halos 4 na taon sa paggawa ng huling dalawang bagay na iyon. Mas nakatuon ba ang United States sa unang dalawa? Ngayon, tapos na ang panunood at pag-uusap. Dahil hinaharap na ng Amerika ang problemang di nito inaasahan. Humahabol na ang mga defense contractor ng bansa. Ayon sa Cable News Network, libu-libong kahilingan ang isinusumite para sa drone data ng Ukraine, lalo na sa mga video ng matagumpay na pag-atake. Sinasabi ni Federal Face, may pagkakataon ang Ukraine na gamitin ang kanilang inobasyon sa drone upang lalo pang mapalapit sa kanilang mga kanluraning kaalyado. At sinasamantala nila ang pagkakataong iyon. Inaaprobahan ng United States ang mga kontrata ni Altarian sa Ukraine dahil alam nito na sa pagkakataong ito, may ibang bansa na nauuna sa kanila pagdating sa teknolohiyang militar. Tulad ng sabi ni Pete Hegseth, kalihim ng depensa ng United States, hindi hadlang ang sariling limitasyon sa pagiging mapanganib. Lalo na pagdating sa paggamit ng mga teknolohiyang tayo ang lumikha, pero naging mabagal tayong sundan o paunlarin. Ayon kay Hegseth, mabilis ang pag-unlad ng drone technology, kaya ang pangunahing panganib ay ang mismong pag-iwas sa panganib. Sabi rin ni Hegseth na inaasahan niyang magiging bahagi na ng United States military ang mga kakayahan ng drone pagsapit ng 2026, kabilang dito ang pagbuo ng kakayahan para magsagawa ng force-on-force na digmaan ng mga drone. Maaaring makatulong ang Artemis drone sa United States para ma-develop ang kakayahang iyon. Hindi magiging posible ang drone na iyon kung hindi tumulong ang Ukraine sa United States manufacturer para magawa ito. Si Vladimir Putin, presidente ng Russia, ay 25 taon nang namumuno. Pinamunuan niya ang Russia ng mahigpit, kapit-tuko sa pagkapangulo taon-taon, gamit ang lahat ng paraan para manatili sa kapangyarihan. Nais niyang makilala bilang pinakadakilang leader ng kanyang bansa. Ipinakita niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng tradisyonal na halaga at soberanya, at siya pa lamang ang lalaking kayang mamuno sa malawak at makapangyarihang Rusya tungo sa tagumpay at kasaganaan. Lahat ng bagay ay may katapusan, at ang kontrol ni Putin sa Rusya ay tunay na nagsisimula ng humina. Umaabot na sa puntong kahit ang Kremlin ay hindi na ito kayang pagtakpan. Ang pinakamasaklap sa lahat, mula sa pananaw ni Putin, ay siya mismo ang may gawa nito. Ang Pangulo, na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang ika-73 kaarawan, ay maaaring nagpatuloy pa sanang mamuno sa Rusya ng maraming taon pa. Marahil hanggang sa kanyang 80 DS at lampas pa, kailangan lang naman niyang gawin ang ginagawa niya sa buong karera niya sa politika. Sundin lang ang parehong napatunayang paraan na nagpapanatili sa kanya ng medyo popular sa mga tao ng Rusya at napakamakapangyarihan sa pandaigdigang entablado. Sa halip, natagpuan niya ang sarili niya ngayon na nakabaon sa isang hukay na napakalalim na kahit gaano karaming kaalyado at yabang ay hindi sapat para makalabas siya rito. At ito'y kasalanan niya. Ito ang naging bunga ng sarili niyang pabaya at padalos-dalos na mga desisyon, labis na kayabangan, at isang napakalaking maling paghusga. Nagsimula ito noong unang bahagi ng 2022 ng utusan ng Pangulong Ruso, ang hakbang na nagbago sa makabagong mundo. Nais palawakin palalo ang kanyang kapangyarihan at impluwensya. Nagpasya si Putin na salakayin ang Ukraine. Inutusan niya ang kanyang hukbo na tumawid sa hangganan at pasukin ang teritoryo ng kanilang kapitbahay. Noong panahong iyon, tinakpan niya ang desisyon sa mga pahayag na sinakop daw ng Nazi ang Ukraine. Nasa Russia ang responsibilidad na sumaklolo at iligtas ang sitwasyon. Nakita ng buong mundo ang hakbang na ito bilang isa pang patunay ng matinding pagnanasa ni Putin sa kapangyarihan. Gusto niya ng mas maraming lupa, yaman at impluwensya. Handang gawin ang lahat para makuha ito. Dumating ang kanyang malaking pagkakamali. Akala niya madali lang ito dahil sa laki ng hukbo nito. Napakaraming tangke, armored vehicles, missiles at sandata ang Russia sa kanilang arsenal at ang napakalaking agwat sa pagitan ng militar ng Russia at militar ng Ukraine. Inakala ni Putin na madaling matatalo ng mga tropang Ruso ang depensa ng Ukraine. Magmamarcha sa Kyiv at itataas ang bandila ng Russia sa loob lang ng ilang araw o ilang linggo sa pinakamatagal. Pero gaya ng alam na ng lahat, hindi yun ang nangyari. Napatunayan ng Ukraine
na mas matibay silang kalaban kaysa sa inaasahan ni Putin. Nag-alsa at ipinagtanggol ng mga tao ang kanilang lupain ng may tapang at pagmamalaki sa buong bansa. Hindi lang mga sanay na sundalo, kundi pati mga karaniwang sibilyan ay kumuha ng armas at nanindigan laban sa dagsa ng mga tropang Ruso na papalapit sa kanila. Bilang isang buo, ipinakita ng bansang Ukranya na hindi ito susuko ng walang laban at anumang pag-asa na meron si Putin at ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin para sa isang mabilis at matinding tagumpay ay naglaho na parang usok. At kahit na nakagawa ng kaunting pag-usad ang Russia sa mga unang araw at linggo, nagsimulang bumagal agad ang pag-usad ng kanilang hukbo. Paglipas ng panahon, nagsimulang itaboy ng Ukraine ang mga Ruso pabalik. Nabawi ang mga nawalang teritoryo at pati na rin tumawid sa hangganan papasok ng Russia. Minsan, nabawi nila ang mga teritoryo kay Putin na naging sanhi ng kahihiyan niya sa sariling lugar. Unti-unting lumakas at naging madiskarte sila. Kaya kinikilala na ngayon ang Ukraine bilang isa sa pinakamakapangyarihang puwersang militar sa mundo. Lalong lumayo ang Ukraine at naglunsad ng malalalim na pag-atake gamit ang mga misil at drone laban sa mahahalagang ari-arian ng Russia. Kitang-kita ang epekto ng mga atake na ito. Kasalukuyang nasa kaguluhang pang-ekonomiya ang Russia at humaharap sa isang hindi pa nararanasang krisis sa gasolina na wala pang palatandaan na malulutas sa lalong madaling panahon. Malaki ang nabawas sa kapasidad nila sa paggawa ng langis. Ang mga tao roon ay nagbabayad ng hanggang doble sa presyo ng gasolina at iba pang mga bilihin kumpara noong nakaraang taon. At dahil sa mas lumalakas at mas nagiging epektibo ang mga drone at misil ng Ukraine, wala ng rehiyon sa Russia ang tunay na nakakaramdam ng kaligtasan ngayon. Dumating na ang digmaan sa mismong Russia sa paraang hindi kailanman inakala ng Kremlin. Kahit pa sa kanilang pinakamalalang contingency plan, naranasan din ng bansa ang malaking pagkalugi. At kamakailan ay lumampas na sa 11 milyong casualty ang bilang. Ayon sa British Ministry of Defense, noong 2000 at 25 pa lang tinatayang 300 at 32,000 na ang patay at sugatang tropang Ruso. Iniulat din ng Ukrainian General Staff na may average na 900 at 50 dagdag na casualty ng Ruso bawat araw. Bukod pa rito, unti-unti ngunit tiyak na napuputol ang koneksyon ng Russia sa malaking bahagi ng ibang panig ng mundo. Nagpatupad ang mga bansang kanuranin sa Europa at Hilagang Amerika ng mga pinansyal na parusa na nagpapahina sa ekonomiya ng Kremlin. Maraming bansa rin ang putol ang ugnayan sa mga bangko at negosyo ng Russia. Lalo pang inihiwalay ang bansa, ang mga mamamayan nito at ang pamunuan nito. Bawat isa sa mga mapaminsalang kahihinatnan na ito ay direktang resulta ng kayabangan ni Vladimir Putin. Nais niyang magkaroon ng mas maraming kapangyarihan at inakala niyang basta na lang niyang maaaring nakawin ang buong mga rehiyon ng Ukraine para makuha ito. Siguro ang buhay niyang laging nakuha ang gusto ang nagbulag sa kanya sa desisyong ito. Pero sigurado akong nakikita na rin niya kung gaano ito kalaking kapahamakan ngayon. At ganoon din ang mga mamamayang Ruso. Marami sa kanila ay nagsisimula ng mapagod sa digmaang ito at nagkikimkim ng galit kay Putin dahil ipinagpapatuloy pa rin niya ito. Sa katunayan, isang kamakailang survey ng mga mamamayang Ruso na isinagawa ng Levada Center ang nagpakita na halos 2/3 o 66% ng mga Ruso ang mas gusto na magkaroon ng negosasyon kaysa ipagpatuloy ang labanan. Sa ilang grupo, 74% ng kababaihan at 80% ng kabataang wala pang 24 ang mas gusto ng usapang pangkapayapaan. Sa katunayan, 27% lamang ng lahat ng mga Ruso na tinanong ang naniniwalang ang pagpapatuloy ng aksyong militar ang tamang landas sa yugtong ito. Ipinakita rin ng survey na parami ang mga Ruso na personal na naaapektuhan ng digmaan, kung saan 58% ang nagsabing ang tinatawag na special military operation ay nakaapekto sa kanilang buhay o sa buhay ng kanilang pamilya sa isang paraan o iba pa. At higit sa 1 sa 5 tao o 22% ang nagsabing sila ay labis na naapektuhan nito. May ilan sa kanila na nagsabing nawalan ng mahal sa buhay o may malapit na nasugatan dahil sa labanan. Ang iba naman ay nagsalita tungkol sa kung paano lumala ang kanilang kalagayang pinansyal mula nang magsimula ang digmaan. May ilan na nagsabing nagdulot ito ng pagkasira ng ugnayan sa pamilya at matinding mental at emosyonal na paghihirap. Kahit sa pinakamataas na antas, iba't ibang elitista ng Rusya tulad ng mga oligarko at general ay nagpakita ng pagod, pagkabigo at pagkadismaya sa takbo ng digmaan at sa pamamahala ni Pangulong Putin. Habang tumitindi ang galit at pagkabigo,
lalala pa ang kalagayan ni Putin. Kaya naman ginagawa niya ang lahat ng paraan para kontrolin ang kwento sa loob ng mga hangganan ng Rusya. Kinokontrol at nililimitahan ang pag-access sa ilang mga website ng balita at mga social media platform upang hindi malaman ng mga tao sa Rusya ang katotohanan. Madalas niyang sinasabi sa kanila sa kanyang mga ingranding talumpati na ang digmaan ay kinakailangan, na lahat ng mga namatay ay nag-alay ng buhay para sa isang marangal na dahilan, at na ang Rusya ay patungo na sa tagumpay. Hindi niya maitago na mas matagal ang digmaan kaysa inaasahan niya o ng iba. Patuloy nitong pinapasan ang populasyon ng Rusya at pinapahina ang ekonomiya ng bansa. At habang lumilipas ang panahon, mas madali nang nakikita ng mga tao ang kanyang mga kasinungalingan at propaganda. Ilang buwan lang ang nakalipas. Sa simula ng tag-init, nagplano ang Rusya ng malaking opensiba ngayong tag-init. Ito na sana ang opensibang magtatapos sa lahat. Huling malaking atake ng hukbong Ruso sa Donetsk na magreresulta sa tuluyang pagsakop sa rehiyon. Ganito inilarawan ng mga nahuling opisyal ng Ruso sa mga Ukrainyano, at malinaw na gusto ng Rusya na makagawa ng malaking pag-usad sa mga buwan ng tag-init habang maganda at mainit ang panahon. Ibinigay nila lahat sa mga unahang teritoryo, mula tangke, drone ng artillerya, hanggang maraming bagong recruit na sundalo. Samantala, naglabas si Putin ng matitinding pahayag na ang Ukraine ay pag-aari ng Rusya, na nagbabadya ng ganap na pananakop sa bansa. Ang mga pro-Kremlin na outlet gaya ng Pravda ay nagsasabing malapit nang malampasan ng Rusya ang huling depensa ng Ukraine bago matapos ang taon. Sa totoo lang, kahit may ilang tagumpay, halos nabigo ang malaking opensiba ni Putin ngayong tag-init. Nangyari ito tulad ng ibang opensiba ng Rusya sa digmaan. Pareho pa rin ang kalagayan ng Ukraine at Rusya, maliban sa ilang maliliit na bahagi ng lupa sa Luhansk at Donetsk. Mahalagang mga lokasyon, tulad ng estratehikong industrial na sentro ng Pokrovsk, ay hindi pa rin nakakamit ng mga puwersa ng Rusya, at ang tanyag na fortress belt ng Ukraine, na umaabot sa kanlurang Donetsk at sumasaklaw sa mahahalagang lungsod tulad ng Kramatorsk at Slovyansk, ay nananatili pa ring kontrolado ng Ukraine. Inaasahan ng mga analista na aabutin pa ng ilang taon bago makumpleto ng Rusya ang una nitong layunin na sakupin ang rehiyon ng Donbas. Lalo na kung iisipin pa ang mga dekadang dagdag na labanan para tuluyang masakop ang Ukraine. Patuloy na tumataas ang pagkalugi ng Rusya, at sa bawat pagkakataon na ipinapangako ni Putin o ng Kremlin na malapit na ang tagumpay, ngunit hindi natutupad ang pangakong iyon, unti-unting nababawasan ang tiwala at paniniwala sa rehimeng Putin. Ngayon, sobrang nabawasan na ito, kaya halos wala nang natitirang paniniwala. Tila mauulit ang kasaysayan habang muling naghahanda ang Russia para sa malaking opensiba sa Donbas. Ngunit maaring ito na ang huling pagsubok ni Putin sa Russia. Ayon sa oposisyon, kapag nabigo ulit ang bagong opensiba tulad ng dati, maaaring mapilitan si Putin na tapusin ang digmaan o magdeklara ng tigil putukan bago matapos ang taon. Sa madaling sabi, ang mga susunod na linggo at buwan ay mahalaga at makakaapekto sa natitirang bahagi ng digmaan at posibleng resulta nito. Dahil dito, aasa si Putin sa kanyang tropa na makalusot sa depensa ng Ukraine. Ayon sa detalyadong ulat mula sa RE Russia media platform at think tank na nagsusulat, sa 8 buwan ngayong taon, hindi nagtagumpay ang hukbong Ruso sa anumang mapagpasyang pagbabago sa labanan. Ang pagsisikap na makamit ang tagumpay sa susunod na 2 buwan, gamit ang malaking reserba ng Russia, ay pagkakataon para mabago ang resulta. Ano ang kinalabasan ng napakamahal at mababang ani na opensiba sa loob ng 2 taon? Kung magtagumpay ito, mapipilitang lisanin ng puwersang Ukrainian ang Donbas. Kung mabigo ito, maituturing na bigo ang pagsisikap ng Russia na tuluyang mapasailalim sa kanilang kontrol ang rehiyon. Kaya, ang susunod na 2 buwan ang magiging rurok ng labanan sa Donbas, 2 taong opensiba ng Russia, at posibleng ng 4 na taong digmaan. Itinatakda nito ang direksyon ng tunggalian ng Russia at Ukraine sa matagal na panahon. At ipinapakita ng ulat ng RE Russia kung gaano ito kaaksaya at kamahal. Sa 20 buwan, nakuha ng Russia ang mga 6,000 at 200 km ng teritoryo ng Ukraine at kontrol sa higit kalahati ng rehiyong dati nilang hindi hawak. Ngayong panahon, mahigit 70,000 ang nasawi at nasugatan sa militar ng Russia, katumbas ng
110 kada kilometro kwadrado o 1,200 kada araw, doble ng casualty noong 2023, sabi ng mga manunulat. Naging posible ang opensiba dahil sa pabaya at desperadong paggastos ng Kremlin. Nagbibigay ng mas malaking bonus at insentibo para hikayatin ang malulusog na kalalakihan sa Russia na magpalista at sumali sa labanan. Dahil dito, nagagawa pa rin ng Kremlin na magdagdag ng 10,000 sundalo sa kanilang hanay bawat buwan na pumapalit sa mga napatay o nasugatan. Patuloy na pinapataas ang presyon sa depensa ng Ukraine. Magbibigay ito kay Putin ng pag-asa na baka magawa na ng kanyang mga puwersa ang matagal nilang hindi nagawa. At ang katotohanang nahihirapan ang Ukraine dahil sa kakulangan ng tauhan ay magbibigay din ng kaunting lakas ng loob sa mga Ruso. Kahit may ilang pabor dito, malaki pa rin ang kailangang pagdaanan ng makinarya ng digmaan ng Kremlin para magtagumpay. Maaaring hindi kayang tapatan ng Ukraine ang dami ng tauhan ng Rusya. Hindi nito kailanman nagawa at hindi rin nito kayang tipunin ang parehong napakalaking halaga ng gastusin sa militar at mga kagamitang pandigma. Gayunpaman, sa mahigit 3 taon ng digmaan, wala sa mga iyon ang kasing halaga ng inaakala ng marami. Kahit mas maliit at mahina sa papel, patuloy na nilalabanan ng Ukraine ang mga posibilidad. Napipigilan ang pag-atake ng Rusya at napananatili ang kanilang posisyon. Kahit kakaunti na lang ang sundalo sa ilang lugar, patuloy pa rin ipinapakita ng Ukraine ang lakas, estratehiya at adaptability na nagdala sa kanila dito. Inaangkop nila ang kanilang mga taktika, naguhukay at ipinagtatanggol ang mga lugar na pinakamahalaga, nagsasagawa ng matitinding pag-atake sa infrastruktura ng Rusya, at ginagamit ang mga yaman na mayroon sila sa pinakamabisang paraan. Patuloy itong sinusuportahan ng Estados Unidos at iba pang miyembro ng NATO, pati mga kaalyado sa mundo. Dahil dito, maaaring muling mapatunayang mali ang paniniwala ng Rusya na magkakaroon sila ng malaking tagumpay. At kung mabigo na naman ang Rusya, lalo pang bababa ang antas ng suporta para sa digmaang ito at para kay Putin. Sa bandang huli, maaaring madiskubre ng pinuno ng Kremlin na nawala na ang kanyang dating kalayaan at mga opsyon. Gusto ni Putin na ituloy ang digmaan hanggat kailangan para makamit ang enggrande at tiyak na tagumpay sa sarili niyang perpektong mundo. Gusto pa rin niyang ilarawan ang labanan bilang isang espesyal na operasyong militar sa kanyang mga talumpati at pahayag, dahil nagbibigay ito ng impresyon sa masa na isa itong kontroladong labanan. Isa kung saan ang isang malayong expeditionary force ay nakikipaglaban sa isang masamang kalaban sa Ukraine nang hindi talaga naaapektuhan ang ekonomiya o ang araw-araw na buhay ng mga Ruso sa anumang kapansin-pansing paraan. Eksaktong ganyan ang gusto ni Putin at iyan ang pilit niyang inaabot. Pero dahil naidala ng Ukraine ang labanan mismo sa mga Ruso sa iba't ibang paraan, hindi na pwedeng magkunwari si Putin na ito ay hindi isang ganap na digmaan. Isang digmaan kung saan ang kanyang bansa ay dumanas at patuloy na dumaranas ng mga pagkalugi na hindi pa nito naranasan mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon nawala na ang kredibilidad ng kwento ng espesyal na operasyon. Dalawa na lang ang opsyon ni Putin kung mabigo ang kanyang puwersa sa Donbas. Isa sa opsyon ay pansamantalang ihinto ang digmaan bago ito muling simulan. Pero ang paraang ito ay puno ng panganib dahil hindi lang mga panloob na problemang pampolitika at pang-ekonomiya ang kailangang harapin ni Putin habang pansamantalang huminto ang labanan. Kailangan din niyang humanap ng paraan para muling makuha ang suporta at magkaroon ng dahilan para simulan ulit ang labanan. Ang isa pa niyang pagpipilian, at marahil ang tanging bahagyang posibleng natitira, ay ang tunay na makipagkasundo ng kapayapaan sa Ukraine. Mas maganda kung may pabor sa Russia para maipakitang tagumpay ito ni Putin. Sa madaling salita, itatabi ni Putin ang karapatang muling simulan ang pananakop sa tamang panahon. Madali niyang maisisi sa Ukraine na nilabag daw ang kasunduan sa kapayapaan o magdadahilan para muling papasukin ang kanyang hukbo sa hangganan. Gayunpaman, kahit ang ganitong sitwasyon ay maaaring mas mahirap makamit kaysa inaasahan ni Putin dahil hindi na kasing lakas ng dati ang posisyon ng Russia. Hindi ito nananalo sa digmaang ito. Hindi nito nadodomina ang kalaban. Hindi nakakakuha ng teritoryo ng mabilis at hindi rin nagmamartsa patungo sa isang ganap na tagumpay. Sa halip, nahihirapan itong makabuo ng kahit anong momentum
habang patuloy na nakakaranas ng mas matindi at mapaminsalang mga pagkalugi. Dahil dito, hindi madaling madidiktahan ng Kremlin ang mga kondisyon at asahan na susunod si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. Muli, lahat ng ito ay resulta ng mga maling desisyon ni Putin. Nagkaroon naman siya ng tsansang makuha ang kasunduang pabor sana sa Russia. Mas maaga ngayong taon, kinausap ni Pangulong Donald Trump ng United States ang mga leader ng parehong bansa para subukang magkasundo ng tigil putukan. Noon, naging maluwag si Trump kay Putin at mas pinilit niyang i-pressure si Zelensky para tanggapin ang kasunduan. Pwede sanang inagaw ng leader ng Russia ang pagkakataon para tapusin agad ang labanan. Imbes, nagkamali na naman siya ng desisyon at ngayoy pinagbabayaran niya ito dahil ang pasensya ni Pangulong Trump ay naitulak na sa sukdulan. Hayagang inamin ni Trump na siya'y galit at pagod sa kasinungalingan at laro sa isipan ni Putin. At kamakailan ay nag-post siya online ng paniniwala niya. Kaya ng Ukraine ipagpatuloy at manalo sa digmaan. Mabawi ang lahat ng teritoryong kinuha ng Russia. Nag-alok din ang administrasyong Trump ng karagdagang tulong sa Ukraine, kabilang ang intelihensya ng Amerika para sa mga pag-atake ng drone at posibilidad ng long-range Tomahawk missiles. Kaya hindi lang sa Russia, kundi pati na rin sa iba. Mas malinaw na ngayon ang mga katotohanan tungkol sa digmaan. Ngunit lalo nang lumiit ang tsansa ng Russia na makamit ang malalaking tagumpay o manalo. Araw-araw, dumarami ang nasusugatan, namamatay, at lumalaki ang pagkalugi habang pabagsak ang ekonomiya. At sa ganitong matindi at desperadong kalagayan, kahit si Vladimir Putin, nasanay sa kapangyarihan at pagbaluktot ng sitwasyon para sa sarili, ay mabilis na nauubusan ng opsyon at ideya. Alamin ang tumitinding pressure kay Putin sa video na nagpapakita kung paano daan-daang ordinaryong Ruso ang sumuway sa state censorship para tutulan ang digmaan sa St. Petersburg. Para makita kung gaano kalungkot ang digmaan para sa Rusya, panoorin ang videong ito na nagpapakita ng malalaking pagkalugi ng bansa kahit ang Kremlin propaganda ay di kayang pagtakpan. Huwag ding kalimutang mag-subscribe sa aming channel para manatiling updated sa mahahalagang balita at kaganapan tungkol sa digmaan ng Rusya at Ukraine, pati iba pang labanan sa mundo.